Madam Angel, binibiro mo ba kami, ma'am? Nakikipagbiruan ka ba sa amin? Isang minutong pagpapahinto ng CPR. Okay ka lang, ma'am. Sana hindi mo ginagawang biro ang pagkamatay ng dalawang atleta. Team leader ka. Team leader. Bakit nagmumukhang biro ang sinabi niya dito sa interview na to? Panoorin nyo. Kailangan ko ng hangin. Nanggigigil ako. Gusto ko lang po linawin po yung pagpapatigil po ng CPR ay panandalian lang naman po yon para po mabilis po naming mailipat po yung katawan po nung nalunod sa safe na area, which is po doon naman po itutuloy po yung pag-CPR hanggang makarating po ng hospital. Anong nararamdaman nyo doon, ma'am, nung nag-viral kayo online, nakabinabatikos na kayo? Sa sarili ko po, sir, wala na po akong magawa kasi social media, mag-isa lang po ako, marami po sila. Yun lang po ang inaano ko lang po, medyo yung sa pinagbabantaan lang po ako, ganun. Yun lang po yung hindi ko po gustong mabasa po na comment po dati. Pero yung best ninyo na lagi nyong ginagawa dyan sa Dipakulaw, talagang ginawa ninyo. Opo, yung time po na yun po kasi, naaabot na po kasi yung area po, yung pinaglapagan po nung katawan po nung ni Butterbonia po. Kaya po yung lugar po na yun, hindi na po safe. Kaya po pinatransfer ko na po dun po sa safe na area. Hindi naman po as in pinatigil po yung CPR. Nag-CPR pa rin naman po hanggang maidala po sa safe na area po yung si Rene po. Ilang seconds, ilang minutes, natigil yung CPR panandalihan? Kung matatandaan mo lang. Mga estimate ko po mga 1 minute po. Simula po dun sa shore hanggang maitakbo po nila dun sa ambulance po. And then po, after po dun sa ambulance, start naman na po yun mag-CPR po ulit. Kung ano po yung pwede pong ibigay po dun sa kay Rene po, yun naman po yung ginawa ng crew po namin. Gusto ko lang pong B, anong gusto mong linawin? Dalawa lang naman ang malinaw dito. Pwedeng binayaran ka. Sorry, ayaw ko na mag-control eh. Kinalabit o binayaran ka. At ang isa, incompetent ka. Team leader ka, B. Dapat alam mo yun. Alam mong kumuha ng posisyon pero hindi mo alam ang responsibilidad ng pagiging team leader. Ano ang nasa likod ng posisyon mo? Team leader. Ikaw dapat yung mas may alam sa lahat. Alam mo ba yun? Una, contradicting na. Ang sabi mo, pinastop mo yung CPR. Kasi gusto mong mailipat agad ito. Agad ito. Pero yung agad na sinasabi mo, sabi mo inabot ng 1 minuto at meron pang siguro. Tapos ngayon, risky na yung area. May footage, B. Huwag mo kaming niloloko. Nakakagigil. Sana huwag mong niloloko yung mga mata ng tao. Mata, utak, common sense, lahat ng senses na. Sana naiintindihan mo yung sinasabi mo. Kahit nga ma-prove mo na 1 minuto lang yung naging interval ng pagpapatigil ng CPR, mali, B. Mali. Sobrang mali. O, di ba? Resulta, DOA, dead on arrival. Mali din naman ang pagbantaan ka ng buhay. Pero ma'am, ayaw kong i-invalidate yun kasi safety mo din naman yun. Pero buti ka pa ma'am, napagbabantaan ka pa. Yung 2 atleta, wala nang pagbabantang naganap. Namatay o pinatay na. Isa-isahin natin ma'am, ha? Isa-isahin po natin, isa-isa. Isa ka lang, isang tao ka lang pero marami kang pagkakamali. Nakakapikon. Grabe. Narinig nyo naman yung mga pahayag ni Angel Librero. Ma'am, nire-respeto kita bilang tao as in. Pero sa panahong ito, kailangan natin ng totoo. Kaya pagpasensyahan mo na kung nagagalit ako, kami. Lahat ng mga taong concerned sa 2 namayapa na sa mundo. At parte ka dun, ma'am, Angel Librero. Ang mga pahayag ni Angel Librero tungkol sa CPR kay Rene Butterbonia ay may maraming butas. May source yan. Ayon sa mga opisyal na ulat, hindi dapat itinigil ang CPR kahit saglit at walang malinaw na ebidensya na may risk ng alon na nag-justify ng paghinto o desisyon mo ma'am na pahintuin ito. Kinalabit mo pa talaga ma'am. Kakapikon ka. Department of Health Standards ay nagsasabing ang ambulansya ay dapat may life-saving equipment or AED, oxygen, stretcher, trained responders. Ngunit walang patunay na ang ginamit na sasakyan ang ambulansya mong pinagmamalaki
noon ay kumpleto. Mapoprove mo ba yon, Angel Librero? Kakapikon, di ba? Magbe-base tayo hindi sa kahaka kundi sa reported na detalye. Timeline ng rescue efforts at 2:40 PM naganap ang pagkalunod. 3:35 PM na-recover si Baterbonia mula sa dagat mga 40 to 50 meters mula sa shoreline. Agad na CPR. May estudyanteng nag-initiate, Sir Jeric, ang sabi ng mga players, ng CPR sa dalampasigan. Pinahinto mo ang nag-CPR. Kinalabit mo, ma'am. Bineluhan mo talagang kalabitin ito. Ikaw mismo ang nagsabing huminto sa pag-CPR. Bineluhan mo eh. Pumunta ka talaga dun sa gilid ng nagsi-CPR. Hindi ikaw ang gumagawa. Pumunta ka talaga dun. Biniluan mo yung pagkalabit, B. Risky yung paligid. Hindi. Dapat naging creative ka na lang, sa totoosin lang. Kasi ayun na yung time na buwelong-buwelo yung gumagawa ng CPR. Eh. Since malaking tao ka naman, sorry for ad hominem. Pero dapat hinarang mo na lang siguro, B. Kahit hindi naman talaga totoong risky yung paligid. Inusog-usog nyo konti yung katawan. Sorry ha, nagre-resort tayo sa a must have been done. Nanginginig ako sa galit. As in, yun nga ang pag-usog, B. Sobrang delay yun. Paano pa yung pagbuhat, pagtakbo, pagdala, diba? Sobrang tagal nun. I don't agree na 1 minuto lang yun. 3:47 PM, dumating si Baterbonia sa Aurora Memorial Hospital. Reported details but not verified. Or at least I was not the one who verified it. Gap reportedly 12 minutes mula recovery hanggang hospital arrival. Sa panahong iyon, dapat tinuloy-tuloy ang CPRB, Angel, Madam, Team Leader. Meron tayong Department of Health Administrative Order. Ang ambulansya ay dapat may AED or defibrillator, oxygen supply, bag, valve mask, trained responders, basic life-saving and ACLS certified at communication equipment, walkie-talkie. Pero ang ginamit mong pang-komunikasyon, kalabit B. Kalabit B. Issue mo at kailangan mong i-prove. Kahit no need to prove, alam mo sa sarili mong mali ka. Walang dokumentadong patunay na ang ambulansya ng MDRRMO Aurora ay may AED o kumpletong resuscitation kit. Wala. Eyewitness accounts. Netizens mismo ang nagtanong kung bakit walang AED at bakit CPR. O yung CPR ay pinahinto. CPR guidelines, AHA na to ha, American Heart Association and Red Cross. Baka questionin mo pa to. Dapat daw continuous ang chest compressions. Hindi dapat itigil maliban kung may pulse o rhythm check. Sabi mo wala, dapat diretso. Duration. Studies show CPR can be effective up to 30 to 45 minutes bago ideklarang futile. Madam Angel, hindi po uubra ang 1 minute mo na may siguro ka pa because every second counts. Kahit 1 minute na walang compressions ay nagbabawas ng survival chance dahil bumabagsak po ang oxygen supply sa utak. DOA, dead on arrival. May angal? Angel? Librero? Di po kami hangal. Valid ba ang risk ng alon? Footage analysis. Si Baterbonia po ay na-recover na sa shoreline bago pa po pinahinto ang CPR. Walang ebidensya na inabot siya ng alon habang nasa dalampasigan. May police timeline tayo, madam. Walang binanggit na hazard ng alon sa oras ng CPR. At ang risk ng tubig ay hindi po validated ng official reports. 4 na bagay na dapat mong ipaliwanag. Ang CPR hindi dapat pinahinto. AHA guidelines po ito. In-stress nila ang continuous na compressions. Kompleto ba ang gamit ng ambulansya? DOH requires AED and oxygen. Paulit-ulit na tayo. But no proof of MDRMO Aurora na meron silang ganun. Risk of waves. Hindi naman po siya validated. Official timeline and footage show that Rene was already on shore. Ang distansya, malayo-layo naman, B. Critical minutes na nawala. 12 minutes of interrupted CPR drastically reduced survival odds. Wala na, kahit 1 minuto nga lang. Tanong, tunay ka bang team leader? Guys, kung si Angel Librero ay tunay na team leader sa insidenteng iyon,
may malinaw na mga hakbang na dapat niyang ginawa para mas mataas sana ang tsansa na mabuhay si Rene Baterbonia. Based sa American Heart Association at Philippine Red Cross BLS protocols, ito ang dapat niyang ginawa. Continuous na CPR. Ambulance readiness. Dapat nag-check ka, B. Mas punersahan mo pa ang paggamit nito doon sa nagsi-CPR. Ikaw ba si Eugene ng Ghost Fighter? Hindi validated yung Alon, B. Kasi possible na mag-contradict ito sa sinasabi mo na gusto mong ipalipat si Rene sa mas malapit na hospital. At hindi mo ito mapuprove for sure. Clear command delegation. B, bilang leader, ikaw dapat ang nagbigay ng malinaw na utos. Sino ang mag-CPR? Hindi yung sino ang magaganon para pahintuin yung nagsi-CPR. Tanong mo, sino ang magaganon? Ikaw din yung nag-volunteer. Wala to. Hospital coordination. Coordinated ka ba? Dapat kasi naka-alert din po yung ER bago pa man dumating si Rene. Parang hindi. Pinasok pa ba sa ER? Ang tanong ng marami. Tandaan mo to, madam. Pinakamalaking pagkukulang. At ikaw ang isa sa may pinakamalaking pagkukulang. Yung pagpapahinto mo ng CPR. Kahit 1 minute, hindi mo na sigurado. Ang tuloy-tuloy na resuscitation process. Kompletong gamit at malinaw na command structure. Team leader, di ba? Kaya ang resulta, ang decision ni Angel na ihinto ang compressions ay nagbawas ng survival chance na Rene dahil every second counts sa cardiac arrest. Saludo ako sa iyo, ma'am. Pangmalakasan kang tao. Nakakaawa ka mang tingnan. Pero ma'am, pinahinto mo ang CPR. Yun ang katotohanan.